Pagkatapos nga mag-almusal ay inilagay ko nga muna sa crib si baby para nga makapaglinis ako ng kwarto. Simula talaga nang nanganak ako ay hindi na nga ako nakakabalik sa pagtulog. Hindi kagaya nung una nung buntis pa ako na pagkatapos kong asikasuhin yung panganay ko ay matutulog nga ulit ako kapag nakapasok na siya sa school. Tapos ngayon nga ay hindi ko na nga siya naaasikaso at siya na nga lang ang nag-aasikaso sa sarili niya kapag papasok. Paano ba naman puyat talaga ako dahil kapag madaling araw talaga ay gising nga itong si baby. Nakakatuwa nga kasi simula nang nanganak nga ako ay nag-matured na nga yung panganay ko. Naaasahan ko na nga din siya dito sa bahay, hindi nga kagaya dati. Pagkatapos eto nga habang nasa crib si baby at hindi pa nga umiiyak ay naglinis nga muna ako dito sa kwarto namin. Kailangan talaga araw-araw ko 'to nililinisan dahil mahirap na baka mamaya meron na ngang insekto dito. Minsan pa naman may nakikita nga akong maliliit na guyam na kung tawagin nga sa amin ay apanas. Siguro dahil nga yun sa gatas ko kaya may pumapasok ng guyam dito. Kaya kailangan talaga araw-araw nililinisan itong higaan namin pati nga mga unan ay talaga namang bina-vacuum ko. Mahirap na lalo na at may baby kami at hindi pa naman nakakapagsalita yun at iiyak nga lang. Para nga hindi umiyak si baby ay naglagay nga ako ng music sa tabi niya. Kaso nga lang maya-maya umiyak na nga kaya ito at kinuha ko nga muna. Minsan talaga gusto lang niyan magpakarga at magpahele tapos maya-maya lang ay makakatulog na nga. Nakakatuwa nga kasi nakakausap ko na nga din yan at nakikinig talaga siya kapag kinakausap ko. Ang sarap lang sa feeling, dati-rate nung nasa tiyan ko pa siya, eh dun ko pa nga siya kinakausap. Tapos eto nga sa personal ko na siya nakakausap, tapos nayayakap ko pa. Maya-maya nga lang at nakatulog na nga din siya nung hineli-heli ko. Kaya ito at bumalik na nga ako dito sa kwarto para tapusin na nga itong paglilinis. Meron na din naman kaming pagkain kaya hindi na nga ako nagluluto at nagluluto nga muna ang asawa ko bago pumasok sa trabaho. Ayaw pa nga ng asawa ko na pakilos-kilusin ako dito sa bahay dahil minsan talaga kumikirot pa nga yung tahi ko. Tapos minsan talaga ay sumasakit yung tiyan ko at yung bewang ko. Kaso nga lang hindi talaga ako makatiis minsan at gusto ko nga maglinis dito sa bahay. Ang pangit din naman tingnan kapag makalat. Alalay pa din naman ang kilos ko at hindi pa naman ako masyadong nagbububuhat ng mabibigat. Simula nga na manganak ako ay ngayon na nga lang ulit ako nakapag-mop ng sahig. At habang natutulog pa nga si baby ay pinaliguan ko na nga din itong toddler ko at napakain na nga din to ng asawa ko ng almusal. Sabi ko nga dito sa toddler ko ay bilisan nga namin sa pagpapaligo sa kanya dahil baka mamaya ay magising na si baby. Minsan kasi ay naglalaro pa ito at nagbababad pa sa tubig. Nang mapaliguan ko na nga ang toddler ko at mabihisan ay ako naman ang sumunod na naligo. Naligo na nga ako habang natutulog pa si baby at nung pagkatapos ko nga maligo ay inihanda ko na nga rin ang panligo ni baby para mapaliguan ko na nga din siya. Natutulog pa nga din siya ng mga oras na yan at nagising na nga lang nung binasa ko na nga yung ulo niya. Tapos dumede nga lang saglit at maya-maya lang ay nakatulog na nga ulit. At maya-maya nga lang ay nakaramdam na nga ako ng gutom kaya ito habang natutulog si baby ay kumain na nga din ako. At hindi talaga nawawala ng sabaw. Alam niyo naman, breastfeeding mom tayo kaya kailangan talaga ay palaging may sabaw.